pwedeng sabihin nyo to sa kanya? Ang puso ko'y nahihirapan na. Ano pa ba ang pwede kong gawin na uubra upang maakit siya? Palagay kaya ako ng tato, magpatubo ng balbas sa nguso. What's up? Kamusta mga ka-electric? This is Via Hemoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So ngayon nga kasama natin si RB at kasama natin si Watspeed. At ngayon nga ito na ang hinihintay yung reveal ng bagong NXT unit. So para malaman na natin yung specs niya, ipakita na natin. And 5, 4, 3, 2, 1 and ang ganda guys, presenting the new NXT Lusso. Ang ganda, classic na classic guys. Ito na yung e-bike na hinihintay na para sa mga babae. Ayan, classic style. Classic style. Kita nyo naman yung buta ng sexy, ang ganda. And abot na abot to ng mga medyo hindi pinagpala sa height, ano. So anong specs nitong ating bagong NXT Lusso? Ayan, kasama natin si Watspeed at si RB, no? So ito po ay naka 1,500 watts na motor hub. So actually talaga ang pinaka gusto ko talaga dito sa NXT, pag naglalagay siya ng motor hub, talagang sinisigurado niya na walang bababa sa 1,000 watts. So as of now, ang alam ko sa mga 2 wheels, ang pinaka mababa is 1,500 watts. Pero 1,500 watts man siya po ay naka 72 volts 42 amperes na lithium iron phosphate. Opo, itong unit na to naka lithium na po siya. At sa ganung battery po niya, ang range niya po is 80 to 100 kilometers range. So pagdating naman po sa kanyang bilis o sa speed niya, kaya niya pong tumakbo ng 50 to 60 kilometers per hour, ano. At ang nakakatuwa pa dito, may backrest siya. Pwede to sa mga magkaangkas. Malaki rin po ang compartment. Kita niyo yan, malaki yung compartment. Kasya dito yung mga helmet. Tingin ko full face helmet, kasya naman. So pagdating sa half face, siguradong kasyang kasya yan. Ang gulong niya po ay naka 3x10. At ang kanyang preno po, naka disc brake po yan, harap at likod. So kita nyo naman, disc brake yan. Ayan, may alarm po siya, no. Ayan, pwede po tayo magkilos dyan. Ayan, 3x10, tubeless na po yan, ano. Tubeless na. And then ito, ayan, oh, naka disc brake po yan, harap at likod. Tapos kita nyo naman yung looks nya, may pagka lambretta style siya. And naka projector headlights na rin po siya, no. So may DRL siya, or yung pinaka park light, ito po magkabilang gilid. At ito na yung isa sa nagustuhan ko, itong parang patusok na to. Kasi kung classic lover ka, usually pag mga Vespa, meron siyang gantong design talaga, ano. And then bukod dyan, ayan, may keyless po siya, may remote po. So for anti-theft, try po natin, ano. Ayan, nakikita nyo po, naglalak po yung kanyang gulong. Naglalak po. So para maano po natin anti-theft, ayan po siya. So kung gusto natin mag-keyless, dalawang pindot po dito. Ayan, dalawang pindot, bukas na po siya. And nakapark pa po siya pagbukas. Para lang po mawala yung pagka-park niya, press po tayo ng preno. Ayan, ayan po. Tapos ito po yung ating speed, reverse. Ito yung ating ilaw. Ayan, may sports mode po tayo, may ordinary mode. Turn signals. Ayan, turn signals. Tignan niyo po yung turn signals. Ayan po, turn signals. Ayan po. Tapos ang ganda rin ng ano niya, no, ilaw ng kanyang tail light. Meron din siyang passing, no, passing light. Kita niyo, naka-passing siya, oh. Di ko lang kung nakikita niyo kasi maliwanag. Naka-passing. Ang ganda ng passing niya, guys. And then para yung speed niya ay malipat natin, long press po dito sa speed, mga ilang segundo. Ayan, nag 3, mga 1 to 2 seconds. Ayan, 1, 2, 3. Ayan. Kapag po naka center stand, ang speed 1 po natin ay ayan, ayon sa center stand, sa speed 1
ay 40 kilometers per hour. Sa speed 2 po is 50 kilometers per hour. Sa speed 3, ayon dito sa panel 76. Pero malamang po pag nakababa na po yan, ang takbo niya is nasa mga 60 or sabihin natin 65. So sa ngayon kasi hindi pa natin natatry, pero mamaya susubukan natin. Sa pang nagustuhan ko dito, yung kanyang bulsa dito, no. So kung meron ka mga gustong ilagay dito ng mga easy to reach item, cellphone, wallet, or kung ano man, bumili ka sa tindahan, gusto mo ilagay dito, ayan. So may sabitan tayo dito. Ayan, tapos ang kinagandahan pa pala nito guys, naka-regenerative braking po ito, no. May regen siya. So dahil naka-lithium siya, may regen po siya. So kada pitik po natin sa preno, may babalik po na charge ng battery sa kanyang battery, no. So malambot naman yung kanyang upuan. Ayan. Try natin upuan, no. Kita niyo 'yan, no. Flat-footed na flat-footed. Ayan. So far okay naman yung suspension niya, tsaka ang lambot ng upuan. Tapos meron pa siyang medyo maliit na pa windshield dito na kahit papaano para hindi masyadong silaw at hindi rin masyadong direktang tumama yung araw or yung ulan kapag binabiyahe natin siya. So maganda naman yung kanyang preno. Ayan. And pansin ko itong ginagamit dito na ating mga switches, parang switches na rin siya ng ng Voltaris. May reverse siya, long press sa R, saka tayo throttle. Ayan, umatras po tayo. Tapos bitawan lang din natin. Ayan, na-under na yan. So ayan guys, ito susubukan na natin ang bagong NXT Lusso. Ayan, speed 1 muna tayo. Speed 1. So okay din yung niya. Gusto ko yung stock side mirror niyang ganda. Speed 1 tayo. So far speed 1, takbong 40. Hindi siya naka throttle controller. Medyo may konting delay compare sa programmable. Pero pwede na since naka lithium na to. So bigay agad siya ng power, unlike lead acid or graphene batteries na bumubuelo pa yung bigay ng power. And ang kinagandahan nito, since naka lithium iron phosphate na siya, mas magaan na po yung unit. So less sa bigat, less sa dalahin ng e-bike, kung kaya mas mabilis yung arangkada niya kumpara sa mga lead acid batteries. Since flat footed siya, or pwede siya sa mga medyo may kaliitan, dahil mababa naman, okay na okay. Speed 2 tayo. Speed 2. Para magpalit tayo na speed, medyo long press mga 2 to 3 seconds. Ayan, 42, 43, 46, 47, 48, 49. Ayan siya. Okay to sa mga sa city ride, pangpasok sa school, sa trabaho. Okay na rin so far, hindi ako nabibitin naman. Normal na takbo, nakakasabay tayo sa jeep. Speed 2 pa lang yan And lakas din ng preno. Ang maganda nito, naka disc brake siya harap at likod. So since maliit siya, pwedeng sumingit-singit. Pero tandaan lang po, pag nag e-bike po, gamit po tayo ng helmet And ugaliin tumingin sa side mirrors para ma-check natin kung meron nasa likod natin na overtake, ganyan. Gumamit din po tayo ng signal light. Gamit tayo ng signal light para malaman ng nasa likuran natin kung tayo ba ay kakaliwa o kakanan. May konting delay siya. Ayun kasi pag nasanay ka sa mga programmable controller, may konting delay kasi hindi naman siya programmable controller. Pero kahit papano, yun ay parang safety feature na rin para aksidente mong mapiga, hindi agad-agad magre-respond. Advice or tip, pag tayo ay magpepreno, hanggat maaari magpreno tayo sabay para sa mas effective braking. Lalo na kung kailangan nating magpreno
mas okay po sabay nating pigain, harap at likod. So hindi pa siya naka CBS, si kanan preno sa harap, si kaliwang kamay preno sa likod. Okay din, try natin sa 3. Meron siyang sports mode pero hindi pa natin natatry. Pero tingin ko si 3 at saka si sports mode ay same lang ng bilis, mas malakas lang ng torque, pero check natin mamaya. Okay din to sa babae, ang ganda. Medyo maano lang, manageable naman yung delay. May delay lang ng konting-konti pero ang sarap gamitin. So ayun guys, itatry naman natin yung speed 3 or mode 3 nitong NXT Lusso. So ang top speed niya kasi pag naka center stand umabot ng 70 plus, pero sa papers 50 to 60 kph lang. So let's check. Medyo traffic kasi no, pero kung ayaw mong mabitin sa arangkada, pwede kang magdiretso sa speed 3. Ayan, mag-signal kapag tayo ay kakaliwa or kakanan. So para sa akin syempre parang maliit siya kasi nga malaki ako. Pero so far okay ang takbuhan para sa akin ito. Ano to ha? Ito ay hindi po ito pangkarerahan. Talagang for transportation na simpleng gusto mong makapunta from point A to point B nang hindi basta-basta nalolobat, nang hindi nagcha-charge agad. Sa kanyang range na 80 to 100 km, sulit na rin siya. 72 volts, 42 Ah, may BMS to guys, may BMS. Naka JK BMS, so mamomonitor mo yung iyong battery via application kung gusto mong maging accurate. So meron din naman siyang voltmeter and makikita mo yung trip meter, no. Medyo hindi ko ma-try sa speed 3 kung gaano kabilis, pero tingin ko accurate naman yung kanyang 50 to 60 kph na takbo sa speed 3. Sa sports mode, ayun, nakaka-overtake naman tayo sa sa jeep. Nag-53 naman sa panel. Hindi lang tayo makapag-check ng bilis via GPS dahil wala tayong cellphone holder. Ayan, ang ganda rin ng kulay nitong green, no. Meron siyang iba't ibang colors. 4 colors available. Mga mga pastel colors, ang ganda. Ayan guys, pagdating sa ating bilis, since hindi pa to programmable controller kagaya ng Votol, so asahan natin na yung kanyang stock controller ay hindi pa ganun as in kabilis umarangkada. Pero pagdating naman sa top speed na 50 to 60, kaya niya namang abutin basta pero hindi yung agaran. Kung maluwag ang daan at gusto mong tumop speed, ayun, medyo pipigain mo siya ng matagal sa throttle para ma-reach mo agad yung kanyang top speed since hindi siya programmable controller. Ayan, medyo traffic na dito sa San Fernando, Pampanga. Hindi natin matry pero okay na pag ganitong traffic. At least hindi ka hindi ka nakatingkayad kasi abot na abot mo yung kalsada. So meron meron torque sa sa kanyang sports mode. Okay, same lang ng bilis si 3 at saka si sports mode. Mas malakas lang na torque para sa sports mode kasi mapapansin ko sa 3, ayun nakapiga ako, medyo malumanay or matamlay lang unlike sa sports mode, ayan, medyo may pagdamba siya, ayan, pag sa sports mode. So kung gusto niyo yung mabilisang yung overtake na may malakas na torque, mag sports mode po tayo. Speaking of busina, okay na ako sa busina niya para sa gantong kaliit na e-bike. Malakas na rin yung kanyang stock na busina. Hindi lang natin matry sa gabi kung kumusta tong headlight. Kumusta yung headlight niya ni NXT Lusso sa gabi. Pero tingin ko malakas kasi kahit maliwanag, kanina kita ko yung liwanag ng headlight niya. Ayan, since maliit siya, kayang-kaya sa singitan. Ayos.
speed 3, speed 4, kung gusto nyo ma-reach agad si 50 to 60 kph, kailangan po nakababad tayo dun sa throttle. Kung gusto ng malakas na arangkada, sports mode po tayo. Ang ganda guys, ang ganda. Ganda. Ganda guys. Sarap. Ang sarap. Angat mo yung visor mo, angat mo yung visor mo. Visor. Yun, like guys. Double like. So ayan guys, anong hatol ko dito sa bagong NXT Lusso? So far, para sa presyo na nasa around 50 to 60,000, okay na ako doon kasi 72 volts, 42 AH, naka 1,500 watts. Tapos yung classic design niya, napaka-aesthetic. Talagang ang ganda. So talagang suggested siya para sa mga estudyante, mga babaeng workers, ganyan, sa students, sa mga nanay, kay ate, sa pang-jowa na pang-regalo, pwede siya, no. So ayan, so far okay sa akin. Ano na to? Talagang pang daily use, pang city ride, pamalengke. Pero sa gandang to, pamalengke, parang hindi pang school, pang work. Ayan, sasabay ito sa mga nagagandahang mga motor ngayon, no. Tapos kung babae ka, mag-aangkas ka ng kapatid mong bunso, ayan. Nanay ka, mag-aangkas ka ng anak mo. Pwede basta make sure po naka-helmet, no. So ang ganda ng niya, ang ganda ng side mirror. Napaka-classic. So, para sa presyo, exact price, lalagay ko na lang po dito sa screen. Ayan po yung mga presyo natin for Luzon, Visayas, and Mindanao. So, ayun lang mga ka-electric. Kung may questions kayo about dito sa ating NXT Lusso, comment nyo lang or ilagay nyo lang sa comment section. Again, this is CB Hemoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So, ride safe, keep safe mga ka-e-biyahe.